Nako po, tinira ni Bintol po. Ni Bin Bitag opisyal itong Senado. Para bang sinasabi niya nga puro pasikat lang ang ginagawang investigasyon ng Senado tungkol dito sa flood control project. At parang tinapak, parang siya na ang marunong sa lahat at sinabi pa niya na ang dapat daw mag-imbestiga ay ang ombudsman. Pero alam naman natin na ang Senado ay mayroon ding kapangyarihan na mag-imbestiga in aid of legislation, di ba? Itong ating kaibigan na si Tinig ng Karunungan, ang kanyang channel ay ating hiniram. Sana naman po ay ipahiram ninyo. Tayo naman ay magkatabi, ating papanoorin sabay-sabay ang sinasabi nitong si Bintol po na kanyang sinasabing puro pasikat lang daw. At alam naman natin na kung sino ang namumuno dyan. Nagdala ng Blue Ribbon Committee. Walang iba kung hindi si Senator Rodante Marcolita. Ito, panoorin natin ang ating kaibigan. No? Okay, andito na na. Na yun. Mabuti pa ay panoorin po natin itong kanyang mga pahayag na ang isa sa mga highlights nga ay yung komite ni Senator Rodante Marcoleta. Mapapanood niyo po sa screen. Inuulit ko mga boss. Ang totoong boss, kayo, ang taong bayan, nakatutok ngayon dito sa isyong ito. Pero alam nyo, may pangungutya, may pambubuisit, may halong inis. Nakikita nila, simple lang. Imbestiga, imbestiga, imbestiga. Puro pa epal. Ako po. Inaantay ng taong Ako po. bayan ang gagawing investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Ako po. Alam ko naman, Nako. ipapatawag nila isa-isa. Well, meron silang power to subpoena. Ang tanong, sino bang mas makapangyarihan pagdating sa pag-iimbestiga? Sino pa? Ang ombudsman. Anong trabaho ng Senado? Tinawanan Alam niyo ba, mga mag-imbestiga? kagirada. Karamihan sa kanila, pa-epal. Nako po. Forma. Nako po. Kunyari, maraming nalalaman. Nako po. Nako. Grandstanding. Nako. Kuminsan, parang sila na ang nagiging storya. Sila na ang nagiging issue. Nako. Sila na ang center of attraction. Nako po. Gusto nilang nakikita sila ng taong bayan. Nako po. O nga naman, nakatutok yung mga media. Nako. Pero mga boss, Maputol natin saglit. Dito sige. sa parting ito ng Excuse mga kabayan i-play na lang natin ng tuloy-tuloy itong pinagsasabi ni Bintol po. Nandito na, ituloy mo natin sa simula para tuhog natin yung impormasyon na ipinaabot niya. Ang gusto niya ipaabot sa lahat ng tao. At pati na mismo sa Senado. Kung ano bang masasabi niyo dito, magkomento kayo dyan. karamihan sa taong bayan naniniwala walang mangyayari sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Hinahanap ng taong bayan may makakasuhan, may mapaparusahan sa ganitong uring kakurakutan sa ating pamahalaan. Trabaho kong manghambalos, ipahiya mga makakapalang mukha. Nakakabinging katahimikan sa isyong ito ng ombudsman, pero may magagawa tayo. May magagawa ang programang ito. Hindi pa epal. Antayin niyo matapos ang segment na ito. Ben Tulfo Fun Filter. Karamihan sa taong bayan naniniwala walang mangyayari sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Bagkus ay grandstanding at paepal lang ang ilan sa mga senador. Ang media naman, nagpipista. Tuloy-tuloy ang daloy ng balita na para bang may diarrhea sa bibig. Aray ko po, sakit nito Napasama ako sa industriya ng legitimate media. Buti na lang hindi ako sinama sa listahan ng mga ngaw-ngawerong vloggers sa social media. Nakikinita na kasi ng taong bayan na walang mangyayari, walang mapanagot, walang makakasuhan, walang mapaparusahan sa investigasyon ng Senado. Wala raw kasing mangyayari sa mga naglalabasang balita sa media. Malulusaw,
Malulusaw lang daw ang isyong ito dahil kalaunan masasapawan ng mga sangasangang epekto ng isyong ito. Pansinin nyo, nitong nakalipas na araw, ang daming mga ngaw-ngawerong politiko nakikisawsaw, nakikiangkas sa isyu. Dumadagdag pang ingay ng mga komentarista sa mainstream at social media, satsat, pasikat, sa lalim umano ng kanilang nalalaman sa anumalyang ito. Pero ang laman ng kanilang sinasabi, puro epekto ng problema at walang solusyon sa dahilan ng problema. Kaya naman ang mga tao ginagawang pampalipas oras, aliwan, libangan habang nag-i-enjoy na may halong pagkabuisit. Huwag na natin ipagkatiwala sa mga Senate hearing ang sinasabing investigation and aid of legislation. Dapat matuto ang taong bayan na simulan ang pagkilos mula sa ibaba, paitaas. Dapat labanan ng taong bayan ang lahat ng uring katiwalian tulad nitong lintik na Ghost Flood Control Project. Huwag na nating hintayin ang resulta ng investigasyon ng Senado. Dahil ang magiging resulta ng Senate investigation ay recommendatory action lang kung sino ang dapat managot. At kung ano ang kanilang nakitang kakulangan sa batas sa kanilang pupunuan in aid of legislation. Alam niyo mga boss, ang hinahanap ng taong bayan ay pananagutan or accountability. Hinahanap ng taong bayan, may makakasuhan, may mapaparusahan sa ganitong uring kakurakutan sa ating pamahalaan. Umpisan na natin. Umpisan ng taong bayan. Civil society, non-government organization at iba't ibang people's organization at mga simpleng tao. Na ang layunin ay itaas ang antas ng pamantayan ng serbisyo at panunungkulan ng mga public servant. Manawagan na tayo sa Office of the Ombudsman. Nakapagtataka ang kanilang nakakabinging katahimikan sa isyong ito. Manawagan tayo sa Ombudsman na kumilos pronto. Sabay-sabay tayong manawagan sa Ombudsman na magsagawa ng hiwalay na investigasyon sa pamamagitan ng sariling kusang pag-iimbestiga o motu proprio investigation. Huwag nang antayin ng Ombudsman na magiging resulta ng investigation sa Senate Blue Ribbon Committee dahil magkaiba ang mandato ng dalawa, Ombudsman at Senado. Ang Ombudsman ay may kapangyarihan mag-imbestiga sa maanumalyang Ghost Flood Control Project ng Department of Public Works and Highways. Sila ang gumaganap ng mga piskal, hindi ang Senado. Alam niyo mga boss, ang Ombudsman ay pwedeng bumuo ng investigation task force para isabina o ipatawag ang lahat ng mga sangkot at ipasumite ang mga official document patungkol sa mga nasabing proyekto. Ang Ombudsman ang siyang may karapatang mag-imbestiga ng mga sangkot. Isa-isahin natin. Sino-sino ang mga proponent na mga congressman? Sino-sino ang mga padrino na mga kontratistang napangalanan ng Pangulo na dikit sa mga congressman? Sino-sino ang mga kasapakat na mga kontratista ng mga opisyalis ng Department of Public Works and Highways? Kung gagawin lang ng Ombudsman ang kanilang mandato, pwede nilang silipin ang lahat ng papeles ng mga kontratista tulad ng Securities and Exchange Commission registration. Pagmasdan niyo to, SEC registration, Annual Financial Statement or AF. Locked to traditional ways of paying? Unlock a fast and secure way with Union Bank Online. Yes, you can! Lock the over-the-counter check deposits. Unlock hassle-free mobile check deposits. Yes, you can!
Locked to straight credit card purchases? Unlock easy conversion to installments. Yes, you can! With Union Bank Online, S. General Information Sheet or GIS. Kung talagang magiging metikuloso ang ating ombudsman. Ang ombudsman, sila rin pwedeng magsagawa ng preliminary investigation sa lahat ng sangkot na opisyal ng pamahalaan. Nasa mandato ng ating ombudsman na mag-investigate at mag-prosecute sa lahat ng mga government official na sangkot sa katiwalian. Tsaka iakyat sa Sandigan Bayan. Ang Sandigan Bayan ang gaganap na korte at hahatol sa lahat ng mga sangkot sa manumalyang flood control project na ito. Inuulit ko mga boss. Ang totoong boss, kayo, ang taong bayan, nakatutok ngayon dito sa isyong ito. Pero alam nyo, may pangungutya, may pambubuysit, may halong inis. Nakikita nila, simple lang. Imbestiga, imbestiga, imbestiga. Puro pa epal. Inaantay ng taong bayan ang gagawing investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Alam ko naman, ipapatawag nila isa-isa. Well, meron silang power to subpoena. Ang tanong, sino bang mas makapangyarihan pagdating sa pag-iimbestiga? Sino pa? Ang ombudsman. Anong trabaho ng Senado? Alam nyo na, mag-imbestiga. Karamihan sa kanila, pa-epal. Forma. Kunyari, maraming nalalaman. Grandstanding. Kuminsan, parang sila na ang nagiging storya. Sila na ang nagiging issue. Sila na ang center of attraction. Gusto nilang nakikita sila ng taong bayan. O nga naman, nakatutok yung mga media. Pero mga boss, ano ang magagawa ng Senate Blue Ribbon Committee maliban lang mag-imbestiga? I'm sure, subpoena. Gusto mong ilalagay kita muna dyan sa kulungan sa loob ng Senado? Gusto mong ma-contempt? Ayun lang. Gusto ng mga tao yun. May kinakagalitan, may nagsasalita, hindi pa tapos, eto na. May iba, kinakabahan, dinuduro. Yung iba, natataranta. Habang natataranta, ginaganahan yung nag-iimbestiga. O nga naman, sikat sila. Pero ang totoo niyan, kailangan ba to? Baka naman ang pinag-uusapan natin dito, epekto lang ng problema, nawawala ang dahilan ng problema na dapat doon nakatuon ang atensyon ng taong bayan at doon tingnan ng taong bayan ang dapat gawin. Hindi natin pwedeng solusyonan ang epekto ng problema. It is not what you know, it's what you can do with what you know and move forward. Kasi, kung tutusin, ang ombudsman talaga ang dapat. Ang ombudsman, sa ombudsman ang tamang direksyon. Well, totoo ang kasabihan. Our direction determines our destination. Inuulit ko, ang totoong boss, ang taong bayan. Ang taong bayan ay dapat pagsilbihan na mananilbihan sa gobyerno. Pasweldo ng taong bayan ang sinasahod na mga public servant. Sila ang dapat naninilbihan sa kanilang mga boss. Simple lang ang aking sasabihin. Epekto lang ng problema ang ating nakikita. Ang ugat ang dahilan. Hanggat hindi pumasok ang ombudsman, hanggat hindi gumawa ng motu proprio investigation ang ombudsman, anong mangyayari dito? Kayo mga boss, tingin nyo.